Pero yun na nga po. Kumbaga yung ginawa ni Amy Marcos, foul talaga yun. Bukod sa walang ebidensya, parang hangin lang siya eh. Parang hindi talaga makatotohanan eh. Pero nakakatawa Ang labo talaga eh. Pero nakakatawa dyan, ginawa niya na ngayon. Pero parang hindi pa siya yung napipili na maging vice-presidente. Yun na nga, kasi si Marcoleta yung nagiging usap-usapan na gagawing vice-presidente. Kasi kung si Amy, dahil naramdaman na nila yung galit ng taong bayan sa ginawa niya, malabo na nga manalo. Siyempre kung magtatakbo ka, yun namang may laban-laban. So paano na si Amy Marcos niyan, boss? Di wala na, naging basurahan na lang. Di ba tapon na siya? Wrong move no? Oo. Mali talaga. Maling-mali. Akala niya siguro, marami pang bilang ng mga DDS. Yung gusto kasing palabasin ni Amy, na ako yung ate, pag may maling presidente, gusto pakita sa taong bayan na kinokorek ko siya. Ayun ang gusto niyang palabasin. Na to the point na hindi siya pinapansin ng presidente hanggang nauwi siya sa ganyan ng ano. Walang reaction si PBBM. No? Wala. Lahat naman Very professional. Yun talaga. Doon ako believe kay PBBM. Kahit nung minumura-mura siya ni PRRD, never siyang nagbigay ng mabibigat na reaction na banat din. Very professional eh. Walang pinatulan kahit isa. Hindi talaga pinatulan eh. So yun ang kinagandahan talaga kay PBBM, hindi siya pala patul. Pero teka muna. Sino? Digong. Pero ano yun eh? Parang ano lang ni yung presidente, baka nga naman sa fentanyl na tinitake niya kaya ganun siya mag-isip. Pasimple lang. Pasimple lang. Pero ano pa rin mababaw pa rin na banat, hindi talaga siya yung tipong... Ang tanong ko, si Pangulo minsan iba yung isip Hindi nga siya bumabawi ng salitaan. Sa kilos, no? Hindi siya nakikipagbardagulan. Pero may resulta Sa kilos siya bumabawi. Magtataka ka na lang, tignan mo. Bumanat si Digong na weak leader si Pangulo. Bangag si Pangulo. Ang tanong, tama, nasan si Digong? Kayo na, sumagot. Katandim niya sino? Si Kibuloy. Dalawa sila sa SMNI na nagtatapunan ng salita. Nag-aayunan, syempre, di ba? Nasan silang dalawa? Sumama pa itong yung na-stroke. Si Roque. Oo, si Roque. Tignan mo ngayon, nasaan si Roque? Sino susunod? Pauwi na yan si Roque. Diba na umuwi yan. Sino susunod? Sino gusto? Yung nagtatago. Si Bato. Si Bato, nagtatago na si Bato pala. Si Bato, eto. Di ba yan, nagpa-PDEA leaks investigation? Ano ang kanyang ebidensya? Sorry ka mo. Sorry. Ano ang Ilang hearing kasi yun? 6, 7? So, sorry. Ano ebidensya? Butas ng puncher? At pinipilit niya? Asan ka na ngayon? Sino pa? Sino susunod? Ito kayo magtataka. Wala kayo napapansin? Si Bongo tahimik lang. Oo nga, parang walang gaanong si Bongo ngayon. Parang hindi nakikiayon sa grupo ni Duterte. Wala siyang Hindi nyo napapansin? Kasi hindi kayo nagmamasid siya tingin ko doon trapo trapo move di ba? Trapo move. Meron nga ako nabalitaan. Na-master niya yung pagiging trapo talaga ni Bongo. Minsan may nabalitaan nga ako sa kampo ng DDS. Si Bongo daw, parang nabanggit na, habang buhay ba akong magiging alalay lang? Ibig sabihin, may pangarap din. Di ba? Ngayon, naging senador na nga Oo nga. Number 1 pa. malay nyo, magpresidente yan. Yan. Diba? Kaya, sigurado ako, pag nagpresidente yan, ikaw ang unang susuporta. Anino? Kay Bongo. Ay, malabo. Kala ko. Malabo, linisin niya muna yung mga dumi niya. Tulad ng CLTG. Yung mga ganyan. Baka mamaya kasi baka mali rin tayo. Oo. Minsan naiisip ko, Bongo, baka hindi ka lang napapansin ng mga DDS. Tanong ko lang, nakikipagtulungan ka ba kay Pangulong Bongbong? Uy! Ma-intriga yung mga Isipin nyo maigi. Kasi, napansin nyo. posible na may ganon. Maaari, may posibilidad. Palihim lang Palihim lang. Kasi sa ngayon, di ba nabanggit na nga yung sa LTG, dawit rin kaya sa mga diskaya. Pero yung investigation hindi pa punta doon Lumilihis. Diba? Tapos diba nung nagbanggit nga si di ba? Bakit hindi yung CLTG? Bakit hindi nabibit-bit? Ngayon mo lang naisip. Kaya nga ang tanong ko,
Senator, nakikipagtulungan ka ba kay Pangulong Bongbong? Yun. Meron pa yan. Kasi kung tutuusin, dapat sila ang nakakalagkad dyan eh. Correct. Meron pa yan yung interview ni Ombudsman Rimulya. Pinangalanan niya na lahat eh. Mark Villar, Kis Escudero, Joel Villanueva. Lahat na pinangalanan niya eh. Di Bongo di niya rin pinangalanan eh. Yan nga! Napanood mo ba yung interview na yun? Nako mga DDS! May babanatan kayo ngayong gabi eh. Pero tandaan nyo may mga kaibigan din tayo mga balikit kay Bongo. Oh, marami. Kaya nag-ano yan, minsan nag-info din sa... Marami. Oo. Kaya, ito, para bang may something talaga. Baka nakakalimutan nyo rin na nagbanta si Senator Trillanes na sa February, yung warrant naman ni Bongo ang darating. Pwedeng bargaining. Ang tanong, Pwedeng bargain yan. sino ang magsasalba? Kasi ganito eh. Kasi, Oh my goodness. Hindi. Kasi, tinan ninyo nangyayari, no? Si Bato kasi, pumapalag. Di ba, may arrest warrant, di ba? Pumapalag eh. So ngayon, ang gusto ni Bato, gusto niyang dito siya arrested sa Pilipinas. Sino kakausapin niya dito? Sino yung magiging tulay niya, di ba? Pero si Bongo, ngayon tatay tahimik, parang sa tingin ko parang gumagawa ng tulay, no? Para pag dumating yung warrant, pwedeng dito na lang ako. Diba, pwedeng ganun eh. Ngayon kasi si Bato nagtatago eh. Oo nga. Wala siyang ilang linggo na? Walang tumutulay sa kanya eh. Ilang linggo na? 2 na. Ay, wala nga siya nung ano Sarado daw eh. yung cellphone. Tapos may bahay daw. Grabe, no? May silang. Akala ko ganun katapang si Senator Bato, pero... Make my day, sabi nga niya eh. Big Madi nga eh. Senator Trillanes, Mr. Trillanes. Sige! Mga ganun pa siya nun eh. Ulihin mo ako dito. Ngayon, nakita nyo na mga DDS, eto lang ha. Yung bang hinahangaan nyo na sabi nyo matapang, sabi nyo may paninindigan, bakit nagtatago? Wala pang arrest warrant. Wala pa nga. Electronic pa lang, third party pa lang yung pinasabi. Diba? Bakit takot na takot? Di, takot yon kasi baka biglain kagaya ng nangyari kay PRRD. Ito kasi yan bro Kung alam mong wala ka talagang kasalanan, Haharap ka. harap ka. Pero yung tanong ko dito, yung kay Ombudsman Rimulya, no, ba't niya sinabi? Hindi ko talaga, hindi naman sa binabatikos ko, pero nagtatanong ako, Bakit niya kinanta? ba't niya kinanta? Pabor na nga sa kanya yun eh. O, kaya nga Kung eh. bakit niya ginawa ni, ni Kasi Boying eh. in the first place, kasi yung arrest warrant ni Bato, hindi na hawak ng ombudsman yun eh. DOJ na yun eh, tsaka DFA, DILG na may hawak niyan eh. Baka nasa dulo ang twist. So ano ba, gusto lang ba palabasin ni Ombudsman Rimulya na wala, duwag naman yan. Gusto lang niya mapakita sa mga tao. Parang gusto niyang makitang takot na takot si Senator Bato eh, no? Oo, takot na takot eh, no? Kasi dapat sinekreto na lang yun eh. Tapos Parang surprise na lang, di ba? Nahuli, walang kaalam-alam na may arrest warrant. Hindi na pinauwi ng Davao eh. Di ba, naresto na kaagad. Si Bato ngayon nakapagtagumpay. Ang problema dito, baka kasi may exit plan na si Bato. Ay sana wag naman sana mangyari yan na kasi Na magaya kay Cassandra Leong. baka pagtawanan. Oo nga, no? Nawawala din yun eh. Nawawala rin. Nahihirapan daw maghanap talaga sa babaeng yun. Non-bailable case yun, paano nakatakas yun? Kaya nga eh. Hindi, nakasuhan ba siya? May kaso. Ngayon na lang. Kasi wala pa daw kaso nung noon. nakalaya siya. Walang nakalaya, wala pa kaso. Nakatakas talaga yun. Kaya nakapag-bail. Parang luging-lugi si Alice Gudo na. Ngayon, puntahan natin. 'Di ba? Kung ikaw ay alam mo na wala kang kasalanan, haharapin mo 'yan para malinis yung pangalan Pero mo. makukulong ka kasi sa daig. Sa daig ka makukulong. Uy, maganda na yung Teka kulungan muna. sa dahig. Gawin natin na magandang halimbawa si Laila de Lima. Pinanindigan niya, pinaglaban niya kasi alam niya na mali yung pinaparatang sa kanya. Anong ginawa niya? 7 taon halos. Nasa loob. Nasa loob, pinaglaban niya. Kasi di ba? Actually, mas maganda yung kulungan sa daig kumpara dito. So, ibig ba sabihin, mas lalaki pa si De Lima kaysa kay Bato? Sayang ang laki ng katawan mo, Senator Bato. Di ba? Mga DDS ha. Eto, real talk. Sayang talaga yung laki ng katawan ni Bato kung magtatago. Ginawa nila kay Laila de Lima eh. Di sana ganun din sana yung gawin ninyo kung totoo na wala kayong kasalanan. Correct. Pero kung naging okay sana yung strategy ni Bato, pwede siyang makipag-usap sa gobyerno ni PBBM eh. Na baka pwede ba dito na lang ako kasi may kaso naman May ako sasabihin dito. ako sa inyo. Hindi nyo alam to.
Alam mo ba na si Bato at saka si Presidente magkaibigan? Ang pinagtataka ni Presidente, bakit gumawa ka ng investigasyon na ganyan na alam mo naman na mahina yan? Oo nga. Yun. Nagkatampuhan. Eh di, Ilang bahala ka hearing na. yun? 7? 7 hearing yun? Oo. 7 o 6? Oo. Tapos, alam mo, yung nakakatawa doon sa hearing ni Bato, lahat ng pinangalanan ni Morales, tinawag. O, patawag yan. lahat. Tapos lahat ng pinatawag, hindi naman totoo sinasabi niyan. Oo, ang daming inabala. Pati Lahat ng mga... pinatawag ni Morales, sinabi na hindi totoo sinasabi niyan. Dapat nung isa, dalawa pa lang dapat. Pero tigil niya na yan. Lahat ng mga sinabi mo, palpak eh. Tignan mo, Pinagdiinan pa eh, no? ng mga 6 na hearing. ang dami nilang inabala. Pati artista, si Maricel Soriano, dinala. Dahil pinagkamalan na may kajaming daw. Di ba? Grabe yung ginawang ni Bato na yon. So, doon sumama yung loob ni PBBM. Oo, sumama. Hindi naman daw talagang Kahit naman sino naman sasama loob mo doon. Kasi inanon niya na, kumbaga, kargo na nga siya ni PBBM eh. Oo. Kasi parang ganito, di ba? Ngayon, na ano si Bato, posible siyang arestuin. Pwede siya makipag-bargain kay PBBM kung tutuusin eh. Na wag, kung kaibigan naman tayo eh, dito mo na ako kasuhan. Dito mo na ako ikulong. Oo. Pwede naman ganun yun eh, kung tutuusin pwede yun Pwede eh. naman. Pwede yun eh. Pero wala, paano? Nagsunog siya ng tulay eh. Pero bago yan, Break muna tayo. break muna tayo at balikan natin yan. Yung kadugtong ng ating tatalakayin. Sa makaraan po ang ilang sandali. Hanap buhay po muna tayo. Nagbabalik ang The Big B, syempre. Ito na yung last set natin mga bro. Ha? Kapit. Syempre, kasama ko pa rin si Sangkay Janjan at syempre si Takero Miyamoto na nandito pa rin. Sangkay, ano na yung huli nating tatalakayin? Uy, eto daw si Ramon Ang. Ano ba yun? Ano ba yung tungkol kay Ramon Ang? Ayun na nga. Ayun na nga, guys. Mga kababayan. Aha. Mayroong kumakalat na impormasyon na kung sakaling mag-withdraw ng support ang militar kay PBBM, ang ipapalit daw ay si Ramon Ang. Hala ka. So ang tanong doon, bakit kaya hindi si Sara? Ay, di ba yan nga? Ayun na, parang napanood ko yan Yan yung nagre-reklamo si Pulong. Nagrereklamo nga si Pulong. Bakit daw si Ramon Ang, ang vice-presidente, si Sara? Oo nga, pero ayun na nga, yung kwento nito, Pag natanggal si PBBM, gusto si Ramon ang ipapalit. kasi just in case daw, halimbawa, matuloy na matanggal si PBBM, ang magde-decide, militar. Which is makatotohanan yun. Militar ang magde-decide. Kasi Pwede yun. kapag ang militar ang mag-decide, wala silang magagawa dyan. Hindi bro, ganito nga. Ang problema, unconstitutional. Yun na nga, unconstitutional. Pero pwedeng gawin nila yun. Parang ang dating, parang revolutionary government. Ipilit. Kasi may kakayahan ng militar once na mag-withdraw ng support ng militar o di kaya once na mag-decide sila kung sino mamuno, pwedeng mangyari yun kasi nasa kanila yung kapangyarihan at lakas eh. Sa tingin mo, ititigil yung mga didi sa kakapanira sa gobyerno kapag si Ramon Ang na? Ay naku po. Hindi titigil yun. Baka mas lalo. Lalo silang mag-iingay dyan. Kasi nga, gusto nila, yung Panginoon nila, yung iupo doon. Actually, yun lang naman talaga gusto nila eh. Kasi nga, ito daw kasi ay kumakalat. Ang sabi, ang mga bilyonaryo daw ay nagkakaroon daw po ngayon ng usap-usapan. Negosyante. Oo. Business community. Business community. Na ang kanilang napipisil, just in case, no? Na talagang iaano nito mga DDS na tanggalin si PBBM. Si Ramon Ang. So yun yung bad news sa inyo. Hindi pala susuportahan ng militar si VP Sara. Si Ramon Ang pala ang susuportahan ng militar. So bakit kaya ganun? Bakit walang tiwala yung militar kay VP Sara? Baka siguro naman di naman tanga yung pamunuan ng militar at ng mga men in uniform. Nakikita naman yung kung anong klase at karakas ni Sara. Di ba? Ang hina mo na lang at mahina na lang yung kukote mo pag hindi mo pa nakikita si Sara kung ano lang yung hangganan ng kakayanan at kung hanggang saan lang yung kayang unawain at isipin yan. Eto guys, hindi to sa paninira kay VP Sara. Kumbaga, Ano yan? kumbaga mahinahon lang naman natin na sasabihin ito. Mahina talaga si VP Sara pagdating sa, kumbaga, kung siya ang magiging commander-in-chief. Balikan nyo yung mga ginawa niya. Paano siya nagwala ng live? Paano siya nagpakawala ng kanyang galit ng live?
paano siya nagkalat sa mga interview. Mhm. Kung siya ang commander-in-chief, sa tingin nyo, paniniwalaan siya ng mga sundalo? Mhm. Yung gagawin lang niya ni Sarah, kakanta ng ano eh. Kami ang Ay, apoy na di mamatay. Isa pa yan eh. Grabe. Parang mas maganda yung ano, Sara, Sara, magnanakaw. Pero yun na nga guys, kumbaga, ang mga sundalo, nabalitaan ko ngayon nung last time na bago itong ngayon, itong bago, yung medyo nauna pa na i-destabilize nga ng mga ito ang administrasyon ni PBBM at mayroon daw kinausap daw yung mga sundalo nitong mga retired officials ng Philippine Army. Oo. Kaya nga lang, kaya nga lang na naunsami, kumbaga hindi natuloy kasi nga ang mga sundalo hindi papayag na ang ipapalit si VP Sara. Correct. Sa madaling sabi, ayaw talaga nila kasi nga alam nilang weak si VP Sara na maging presidente. Isipin nyo kasi, paano niya kakausapin yung mga leader sa iba't ibang mga bansa? Paano kung mayroong, kagaya niyan, binabatikos siya ng binabatikos. Ano yun? Babakbakan niya lagi, papatumba lagi, maghahamon o di kaya magbabanta lagi. Hindi naman po pwedeng ganun. Dapat yung susunod na leader, parang si BBM, binabanatan pero kalmado lang. Pogi pa rin kahit binabanatan, di ba? Minura-mura mo na, pogi pa rin. So, ibig mo sabihin, mahina talaga si Sara? Ako to be honest, wala naman akong masamang tinapay kay VP Sara. Ako, ito yung opinion lang. Nahihinaan talaga ako sa kanya. Hina talaga. Mas worst pa kay Vice President Leni Robredo. May kasunod akong tanong. So, ibig mo sabihin, kung mahina si Sara, edi mas mahina yung mga patuloy na itinutulak siya para maging presidente? Ewan ko, kay Takero, ano mo dyan? Kasi ano no? Diba? Kasi di ba, yung iba naman kasi doon nakasama natin eh. Di ba? Kasama natin dati. Mga maayos naman sila nung kasama natin sila dati. Okay naman sila. Nahawa ata. Pero nagtataka lang ako, di ba? Kung magagaling tong mga to, bakit parang susuportahan pa rin nila yung parang mas magaling pa sila. Kung tutusin, mas magaling pa sila kay Sara eh. Di ba? Ako naman, itong mga kasamahan natin, ako, kung choice nila yun, wala namang problema, nire-respeto natin lahat yun. Kaibigan pa rin natin sila. Pero ayun nga, yung, kumbaga, itong nakikita natin na hindi nila nakikita, may malaking punto siya eh. Kasi, paano niya dadalhin ang Pilipinas kung ganyan siya magdesisyon, bigla-bigla magsasalita, bugso-bugso. biglang magwawala. Kasi parang ganito, di ba? Pag si Sara bumatikos, nakakainis eh. Di ba? Sobrang nakakainis eh. Pero pag minsan kasi, yung mga dilawan na kalaban talaga dati ni PBBM, pag sila bumatikos, talagang kaya mo tanggapin eh. Okay, sige. Paniniwala nyo yan, di ba? Prinsipyo nyo yan, okay, tanggapin. Pero pag si Sara, hindi eh. Parang, May halo kasing fake news. Oo, may halong paninira, fake news. Okay lang naman kasi na bumatikos ka na may facts. Di ba minsan si Delima, di ba? Minsan pumipitik si Delima, minsan eh. Pero matatanggap mo eh. Matatanggap mo yung Sila Shelo Magno. constructive eh. Sila Shelo Shelo Magno. Magno, minsan parang ang engot naman ng narrative, pero matatanggap mo eh. Pero nakita mo naman bumalanse. Hindi pinaniwalaan si Saldico. Hindi porke galit siya o ayaw niya kay PBBM, sasakyan niya yung fake news ni Saldico. O, di ba? Yung mga marurunong at may kaalaman pagdating diyan sa mga BICAM at NEP, sa mga, sa popondo ng budget ng gobyerno, lahat sila eh. Nag-disagree. Nag-disagree doon sa Kasi alam nila yung proseso. Alam nila yung proseso. Yun nga. Dahil nga ito, ulitin ko, maliwanag na marami ng beses na may patunay na itong kampo ni Duterte, walang alam itong lituhin at paglaruan yung mga mahihina nating kababayan na hindi nila maunawaan yung mga ganyang bagay-bagay. Maleta nga lang, hindi nila maunawaan eh. Correct. Yung mga DDS, maleta lang, hindi nila maunawaan. Oh. Pero alam nyo, balikan natin itong si Ramon Ang. Yan. Papaano kaya kung itong si Ramon Ang pala yung itataas ni PBBM sa 2028? Aba Setup pala to, no? Setup pala yun. Setup pala. Kasi ang dating para sa akin, nung lumabas yung balitang yun, parang gustong isampal ng militar yung salitang ayaw namin kay VP Sara. So, ibig sabihin, kung si Ramon Ang pala ang itataas ang kamay ni Presidente,
Ha? Di puputaktihin na ng mga DDS si Ramon An ngayon. Ano? Gagawa na naman nila ng fake news. Gagawa na nila ng fake news pero may ano diyan si Ramon Ang eh. Ah. Hindi daw siya interesado eh. Well, lahat namang ano diyan, sabi niya, let me put things to rest. I am not entering politics. Lahat Yan ang sabi niya eh. Lahat Lahat naman ng tumakbo, Pero- ano na sinabi. Yeah, lahat naman Si ganun Digong ang ganun sinabi. din na sinabi. Pero kung tutuusin, kung Vice President Sara Duterte versus Ramon Ang, Ay, wala. malayo, guys. Oo. Malayo pagdating sa utak, pagdating sa vision, Ah. pagdating sa... Kasi, ano eh, itong taong to may karanasan eh. Parang sinabi mong ano. Diba? Parang sinabi mong David and Goliath. Malayo talaga, malayo talaga. Parang sinabi mong, langit si Ramon Ang, lupa siya. Ganun. Parang ano yan parang title ng movie Ah? Pero yun na nga, ito real talk lang guys. Si Ramon Ang marami nang nagawa sa ating bansa. Oo. Na hindi kayang pantayin ni VP Sara. I know, sasabihin nila, hindi kasi negosyo yan. Oo, negosyo. Pero nakikipag-partner siya sa government para sa ikagaganda ng bansa natin. Pero ito, ano ko lang, idagdag ko sa sinasabi mo. Negosyo. Walang pagkakaibang yung kumpanya na pinatatakbo ni Ramon Ang sa pagpapatakbo ng gobyerno. Correct. May mga Yun ang tauhan, punto doon. Di ba? May mga namumuno, may mga supervisor, may mga manager. Ganun din. May mga ASEC, USEC, secretary, cabinet member. Ganun din yan eh. Sa madaling sabi, Mas madaling i-adapt ni Ramon Ang yung Mismo. pamamahala. Kasi naman kay Sara, no, na ano. Ano alam ni Sara? Kaya nga eh. Ang tanong ko, Yun, nababoy eh. teka nga, ang tanong ko nga, 3 taon nang mahigit na vice presidente. Ni isa na magandang proyekto na pwedeng ipagmalaki. Meron ba? Sige nga, magbigyan nyo ko kahit isa lang eh. Yung DepEd nga lang mismo eh. Oo. Na nung hinawakan niya, nababoy lalo eh. Ayan nga. Di ba? so sa madaling sabi, si Ramon Ang hinog na. Marami nang napatunayan. Oo. Sa madaling sabi, kung papaano niya napaganda ang pagpapatakbo ng kanyang kumpanya, ganun din niya papalaguin ang Pilipinas kung siya ang mamumuno. Hindi naman sa pinopromote natin. Kumbaga, sakyan lang natin yung ano ng message sa mga sundalo na ayaw nila kay VP Sara at mas pipiliin nila si Ramon Pero Ang. kung Galit daw si Pulong eh. Yun na nga. Galit Ano na kasi, galit si bobo Pulong. kasi. Kasi sabi ni Pulong, bakit niya pipiliin? Si Ramon Ang, hindi naman siya ang vice president na magiging Unconstitutional daw. Bigla siya may ganon, di ba? Pero laging absent sa ano sa session. Unconstitutional daw. So, parang binanatan niya na kagad na, parang totoo na nga na bumalik na yung mga oligarko. Yung sabi niya. Tinawag mo ng oligarko. Sino? Si Ramon Ang agad? Hinusgahan mo na agad? Hindi Correct. ganun yun, hindi ganun yun. Kayong nga ang pamilya nyo, inuhusgahan na mamamatay tao, magnanakaw, lahat na nasa inyo. Ayan yung Diba? ayan yung maling turo ni Digong sa mga supporter niya eh. Na pag negosyante, oligarch ka agad eh. Hindi yun, hindi ganun yung oligarch. Hindi lahat, hindi lahat. Oligarch kasi, siya yung negosyante na kumukontrol din sa politics. Then politics, sinokontrol niya rin yung negosyo niya. Paikot. So, ang pinakamalaki talagang example niyan, bilyar. Ayun na nga, babanggitin ko na sana eh. Ayan ang ano. Diba? Di ba nagbe-benefit siya sa negosyo at sa politika. Naghahatakan sila pareha. Ito si Ramon Ang, ayaw niyang pumasok eh. Nasa negosyo pa lang siya ngayon. Tumutulong pa nga eh. Pero malay natin, mapilit natin si Ramon Ang, di ba? Malay mo naman. Mm. Kung manawagan tayo, umpisa na natin bukas. Mamaya. Na, Nangampanya na. Kasi story pa rin tinaas. Story pa ito eh. di ba? Tayo. Pero alam mo kasi, sa totoo lang yung pagsasabi nila na sikat daw si BP Sara, yung pagsasabi nila na malakas daw si BP Sara, pag ma-mind condition nila yun sa tao. Pero sa totoo, mahina. Bakit ko nasabi? Kung malakas yan, palitawin nyo sa EDSA, sa Luneta, sa Liwasang Bonifacio, yung kanyang taga-suporta. Correct. Tama, mali. Kasi kung malakas talaga yan, noong November 17, na inaasahan nila na manunumpa na si Sara bilang bagong presidente, nangyari na yan. Di ba? Grabe, no? Ano pa naman sila nun? Excited na. Ang dami nang nagpo-post eh. Kaya, Mawi-witness daw nila ang historika. Ganito, Pero sa akin, no, kung sino yung endorse ni PBBM, mukhang doon ako eh. Kasi kung gusto natin ng continuity, yung mag-continue yung ginagawa ni PBBM, Correct. siguro
sige kung ano yung decision mo, kung sino yung tataas mo yung kamay, kung parang doon na lang siguro tayo sa tingin ko. Kahit ako. Kung Parang ano ganun yung endorse parang ni ganun nata Presidente. yung way ko ngayon eh. Oo. Sino kaya, no? Kasi sayang yung mga... Si Ramon Ang. Si Ramon ang kaya? sayang yung mga nasimulan eh. Sayang talaga eh. Sayang Dami. Ito marami kang hindi alam na maraming natatapos na mga project na ni minsan hindi nagawa ni Digong. Isa lang ha. Sa panahon ni Digong, pagkumparahin natin yung mga departamento, PCSO, ang accomplishment nila pang Guinness World Record. Si Digong, Yung ambulansya, no? may pinatay, may ninakaw, 18 billion nawawala. Walang ganyang issue ngayon. Kung hindi puro pagsiservisyo lang yung ginagawa. Kita mo naman, no? Kahapon tumawag ako. Oo, doon. Sabi ko, meron akong kailangang ikonsulta. Dahil yung ating isang kakilala, kailangan ng tulong. Oo. Alam mo ba? 10:00 na ng gabi, nagtatrabaho pa sila. At makikita mo yan na hindi nagpapa-presscon, hindi nagsasalita, alam mo yan. Hindi tulad ng iba dyan na panay ang pa-presscon. Konting kibot, presscon. Konting kibot, kasama lahat, vlogger. Konting lakad, konting abot, ang camera, 50. Mas marami pa yung... Sino ba yan? Di si Bongo. Papasok ng simbahan, ilang camera ang dala-dala? 50. Di ba? Pero eto, hindi nyo naririnig. Yun yung yun yung nakikita ko na totoong serbisyo. Wala mang camera, wala mang mga tao na mga magsasabi, makikita mo, ginagawa. Ang dami. Di ba? Yung nga lang ambulansya, kay ganda-ganda. Tinabunan ng Pilipinas ng ambulansya ng PCSO. Ang dami. Isa pa. Pilipinas. Di ba? Isa pa. Meron pa ba? May mga iba pang mga departamento. Kaya lang, ang nangyayari kasi tahimik lang na nagtatrabaho. Correct. Tulad ng etong ano yung pinamumunuan ni Estrella? Ni Conrado Estrella. Agrarian. Di ba? Agrarian. Kita nyo naman yung dami ng mga titulong pinamahagi. Correct. Na hindi nagawa ni Digong. First time na nangyari yun. Yun nga, yung sandamakmak. Pabahay. Na hindi nagawa ni Digong. Meron mang inumpisan, hindi pa natapos. Ngayon, nabubulok. Pero kay Pangulong Bongbong, hindi iniiwan hanggat hindi natatapos. Correct. At marami pang iba. Ito pa yung dam na pinagawa ng 14 months dyan sa Isabela. So marami ka nang masasabi na natapos na inumpisa niya. Ang tanong ko kay Digong, ano ang natapos niya bukod dun sa Dolomite Beach na problema pa ng Maynila? Ano? Kasi yan ang pinapangahas nila eh. Hindi mo ba napansin? Yung tulay sa Chinatown yan. Hindi mo ba napansin na dyan sila nag-umpisa sila sangkay? Dyan sa may Dolomite Beach. Bukod dyan. Di ako nag-umpisa dyan. Di ba? Bukod sa Dolomite Beach. Meron isa, yung sa Cebu. Yung Cebu, Cordoba. Pero kumbaga, yung the rest na maraming project ang magtatapos si PBBM. Kasi yung dyan, yung build ni Digong, karamihan doon, nilista lang. Pero ni isang hukay, walang nasimulan. Wala, si BBM ang magtatapos eh. Ayan. Karamihan ng mga project ni former President Duterte. Ngayon, ganito kasi. Ang tinitignan ng tao kasi, yung bang ikaw yung nagsabi, laway lang puhunan mo eh. Tatayo ang isang ospital dyan. Pero wala ka namang ginawa, kundi nagdala ka lang ng buhangin dyan. Pag natapos, gusto mo iyo? Siyempre, ang titignan ng mga Pilipino, ng mga tao, kung sino yung nagtapos hanggang pinakadulo. Correct. Yun. Kaya nga ang tanong, ano yung mga naumpisan ni Digong na natapos? Bukod sa Dolomite Beach, sabi ni Sangkay, meron daw. Diyan sa Cordoba. Okay yun. Bukod doon. Kailan ba natapos yun? Yung sa Cebu, Cordoba. Hindi rin ako aware doon. Kita mo? Kasi may inis ka kapag nagkwento ako ng mga Kumbaga, mayroon din naman natapos, but yung mostly na mga project na pinangako. Matatapos sa panahon ni PBBM. So, yung kung ano man ang naging problema sa mga project na yan, kagaya ng subway, si PBBM ang humarap. Eto nga kasi,
Ito sa laki ng inutang ni Digong. Kanina. Alam nyo naman na dinoble ni Digong yung utang ni Aguinaldo hanggang kay Pinoy. Yung utang ng lahat ng naging presidente na dumaan hanggang kay Pinoy, doble ng higit yung inutang ni Digong. Pero ang tanong nga, saan mo dinala yung sandamakmak na kwarta na yan? Bakit halos walang makita? Samantalang yung utang ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. doon na naging dahilan ng pagkakatanggal niya, ilang porsyento lang. Pero kung makikita mo yung dami ng mga project ni Pangulong Apo Lakay, abay, sabi ko sa'yo, kukwento ko sa'yo, paglabas mo ng bahay, yung kalsada, pinagawa. Usod ka ng konti, yung waiting shade, pinagawa. Usod ka uli ng konti, yung basketball court, kasama na yung daycare center, pinagawa. Usod ka ng konti, yung elementary school, pinagawa. Usod ka uli ng konti. Yung high school, mababang paaralan, o mataas na paaralan. Pinagawa. Usod ka uli, PSU, Pangasinan State University. Alam ko meron din sa inyo yan. Marami. Si Apo Lakay yun. Pero, yung inutang, konti lang. Pero si Digong, ang tanong nasaan? Ay, hindi na natin masasagot yan. Baka na kay Pulong, 52 billion agad kay Pulong Sila makakasagot dyan actually. So, actually dapat hindi na pinagtatalunan yung mga project na yan Kumbaga, yung iba kasi masyadong panatiko hindi, kay Duterte yan. Legacy niya yan. Kung sino ang nakaupo, legacy niya rin yan Kasi siya ang nagtrabaho hanggang sa matapos. Walang kwenta ang project na yan kung inumpisahan lang, hindi tinapos. Kasi diba? Yung sa akin about dyan sa project, saan pwedeng ibigay yung credit sa lahat Sino nagsimula, correct. Sino nagpatuloy, mismo. Sino natapos. Kasi minsan inaabot ng 3 presidente yun correct. May mga ganyang proyekto yung iba nga galing pa daw kay Pinoy yun Na kumbaga pero yung sa build kasi 119 yung nilista. Iba yung nilista lang talaga. Nilista lang. Wala nasimulan. Nilista lang, walang loan, walang budget. Karamihan diba? Pakita nyo sa yan, sa basic na Wikipedia. Kaso nga lang hindi yung mga DDS kasi hindi nila hindi nila trip yung mag-research. Nasubukan ko yan kasi dati nung nag-trip ako sa TikTok, di ba uuso yung debate doon. Punta ako din, nakapag-debate ako. Subukan yung research doon. Tusan mo pa kami mag-research. Ganun pa yung sinagot sa akin Talagang sabi ko, ayaw talaga matuto pala talaga nito. Nasobrahan kasi ang gusto talaga nila yung niloloko sila. Parang si Olivia si POB. Si Regal. Si Regal. Nung ni-real talk sila doon sa ICC, nagalit yung mga DDS. Hindi pa DDS yun, di ba? Alam mo kasi, yung mga DDS na ayaw nila nire-real talk sa'yo, ni-real talk lang sa sarado utak talaga nila. Ayaw nila nung hindi papabor alam mo sa yung nakakatawa kanila. pa doon, binash pa siya ng mga ibang mga DDS vlogger. Unfollow niyo yan si Regal, ganun. E nung pinanood ko naman yung video, ni-real talk lang naman sila Na pag-aresto kay Digong, may jurisdiction na kaagad yung ICC doon. Kasi inaresto mo na Correct. Real talk naman talaga. Kaso nga lang, hindi pabor sa kanila So talagang ayaw nila gusto nyo ba niloloko lang talaga kayo? Hindi, eto nga insan. Ayaw nila noong sabihan mo sila ng isang masakit na katotohanan. Gusto nila yung matamis na salita na bobolahin mo sila ng isang matamis na kasinungalingan na gusto nilang marinig lang. Yung gusto lang nila marinig ang gusto nila, kahit kasinungalingan yan. Tingnan mo, pag sinabing ng mga DDS na vlogger na sasabihin, nakauwi na si Digong. Ayan, nakauwi na. Paniwala din sila no? Tapos, kapag di naman nakauwi, wala, kakalimutan lang nila kakalimutan nila yun. Tapos, hindi pwede sa atin yun. Ay, nako. Kasi yung mga follower natin, magagalit. Magagalit Sabihin nila. Sasabihan ka talagang fake news ka pala Oo. Mambira. Hindi kami fake sila news. parang clickbait lang kami. clickbait. Para silang blind leading the blind. Diba? Anga-anga yung yung mga anga-anga din, sunod-sunuran. Parang si Kiko Barzaga, nag-uutuan sila. Uy, nasan na ngayon yun? Tumahimik na.
Di, bumabakbak nandyan. pa. Bumabakbak pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Bumabakbak pero hindi na masyadong Nawala na yung init, ano? wala na eh. Masyado na siyang naumay na yung tao eh. Oo, paulit-ulit na Isip lang. siguro ng tao na may ata to, may problema ata to sana eh. Paano ka ba naman maniniwala sa meow-meow? Meow-meow lang ng meow-meow ang sagot. Pero ayun nga, bago tayo magtapos, no. Ah. Na kung ano kaya itong nangyayari ngayon tungkol dito sa flood control scandal. Kasi ngayon na may mga makakasuhan na. Ayan na. Kasama doon si Martin Romualdez at saka si Zaldico. Ano ang tingin mo dyan? Anong mangyayari dyan? Makakasuhan ba talaga si Tingin Martin? ko naman, tingin ko naman, depende naman yan kasi marami namang maalam na nandiyo dyan sa ICI. Di ba? Kasi ang sabi ni PBBM, tiwala siya sa mga ebidensya na ipapasa doon sa Kung ano. saan tayo dadalhin ng ebidensya. Tama rin naman. Yun din yung kinagandahan sa nila PBBM. Hindi sila yung tipong turo lang ng turo. Correct. Susundan natin ang ebidensya. Di ba? Sabi Kasi ni yung Vince Dizon dyan. Nung nagpa-press con si Vince Dizon, meron dalawang rason kung bakit nasama si Martin. Yung una nga yung kay Gotesa. Well, medyo na yun. Yung pangalawa, nangyari yung nakawan, si Martin yung speaker. So, ayun yung dalawang rason. Yun yung reason Oo. kung bakit kailangan din siyang Imbestigahan. imbestigahan. Nangyari yan na sa watch mo yan eh. O your watch correct. yan eh. Pero kasi hindi naman magsisinungaling ang ebidensya. Kung may ebidensya talaga. Oo, kung may ebidensya Ako sa sarili kong opinion, may pagdududa ako na involved si former Speaker Romualdez. Naniniwala ka. Pero, Ah. ebidensya ang magsasalita dyan. Oo. Hindi po pwede yung porket nagsalita ako sa kanya, guilty na. Oo. Kailangan may ebidensya dyan. Mahirap ka. Lahat tayo pwede Tama rin, magsabi nasa niyan. ka lang pala, no? Oh, lahat tayo kasi po pwedeng, lahat kasi tayo po pwedeng magsalita na ito si ganito, mukhang magnanakaw yan. Itsura pa lang, mukhang magnanakaw na. Parang kay Amy Marcos, di ba? Oo. Itsura pa lang, parang hindi naman Marcos yan. Ang haba ng baba. Oo, yun na. Pero, siyempre, ebidensya, yung DNA magsasalita Pero dyan. baba, ebidensya talaga yun. Pero ito, pero ito nga, ang kinagandahan sa presidente natin, kahit pinapatunayan niya na walang kamag-anak dito, walang sasantuin, kakampi ka man o hindi. Yun yung message. Hindi po tulad nung nakaraang administrasyon, si Duque, na involved sa skandalo ng korupsyon nung panahon ng COVID. Pero dahil tropa, Huling approve. mo na yan, ha? Huling mensahe mo na yan Oo. kasi yung oras natin, ha? Okay lang yan. Okay lang yan. Mag-i-extend ba tayo tungkol dyan, ha? Pero yun na nga. Nakakabahan si Takero. Ito lang yung tatandaan natin, mga kababayan. Seryoso ang presidente natin na lutasin itong matagal ng Correct. sistema ng korupsyon sa bansa natin. So kung saan tutungo itong investigasyon, kung sino ang makakasuhan dyan, magbe-base yan sa evidence. Hindi dahil sa sinabi ko, sinabi ni Boss Mike, sinabi ni Boss Takero. Magbabase yan sa ebidensya. Correct. Ikaw, Takero. Ano masasabi mo dyan? Ay, kay Martin ba? Oo. Hindi. Kasi magkaiba tayo eh. Hindi. Si Meron Takero din ako kasi sasabihin, iba yung opinion niya eh. May Anong sasabihin ano mo din dyan? ako. Anong opinion mo dyan? At napapansin ng mga viewer natin yan. na magkakaiba tayo ng opinion dyan. Yun naman ang kinagandahan natin ng mga pro-government. Ako, ha? May mga sarili tayong opinion. Pero hindi tayo Meron nagkakagulo. tayong boundaries na Correct. lang na pag politika lang. Ako, ganun, no? opinion ko. Ako, pinanghahawakan ko yung salita ni Pangulo na wala siyang sasantuhin. Correct. At sinabi niya, kahit ikaw pa ay kapartido ko, Mismo. kung ikaw nagnanakaw, Mismo. kung ikaw naman ay hindi sumasama sa aking nais Mismo. na baguhin ng gobyerno, abay tatablahin kita. Correct. 'Di ba? Walang kamag-anak. Ako na may sabi nun. Parang yun yung gusto niya sabihin. Hindi, yun naman talagang sinasabi Diba? ni PBBM. Walang sasantuhin eh. Walang kakampi dito. Wala. Kapag ka nagnakaw ka, madadali ka dyan. Kahit kakampi Sasabit ka pa. ka. Oo. Kahit kakampi ka pa. Kailangan mong managot. Wala, hindi na dito pinag-uusapan guys yung dilaw, pula, green. Hindi na. Katotohanan na yan. Katotohanan to. Ebidensya ang ano dyan. Pero, seryoso ang presidente natin. Mananagot ang mga kurap at nag-uumpisa na nga ang damputan. Pero Simula pa kagabi. Pero kung matinukan tao, kahit anong kulay at pinaniniwalaan mo,
kung ang panawagan kagaganda ng bansang ito, siguro panahon na para sumama ka sa panawagan ng Pangulo. Mismo, wag na tayo, di porket maka Duterte ka, porket Maka Martin ka, ganun. Maka Martin ka, porket maka Lenny ka. Tingin ka agad sa akin pag makamartin. Ano mo na, kumbaga, hindi mo nagugustuhin ang magandang adhikain ng ating Baka presidente. may makasaldi ko pa rito, ha? Ayun, si ano. So mga kababayan, ano po, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming palatuntunang The Big B. Siyempre kasama natin si Sangkay, si Takero at ang inyong lingkod po, Mike Cervera po. Opo, sa muli po natin pagkikita sa susunod po na Sabado. Maraming salamat po. Talakayang may kabuluhan, mga isyu ng bayan, impormasyong dapat nating malaman. The Big V. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. Big V. The Big V. Kasama sina Mike Cervera, Takero Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo, at Jake Magnus. The Big V. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big V. Makipagkulitan, makipagbardagulan, makipagtalastasan. The Big V. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Our beloved Boss Mike Cervera.